Are you still a virgin? Iyan ang unang tanong na lumabas sa bibig ni Kurt Aaron Villaflor nang unang beses kaming magtagpo. Bastos, magaspang ang ugalit bibig at higit sa lahat, nasobrahan sa pagkababaero. Siya ang bilyonaryo na nakatakdang pakasalan ng kambal ko at siya rin ang lalaking magiging metya ng aking kalbaryo. Sabi nila, opposites do attract. Pero bakit sa amin? Hindi naging applicable iyon. Ako si Chloe Nicole Montano, kilala bilang isang shadow twin ng aking sikat at paboritong kakambal na si Chloe Nicolette. Simple lang ang pangarap ko sa buhay, ang makapag-aral ng fashion design sa Paris. Ngunit kapalit ng pangarap na iyon, kinailangan kong pumayag sa isang mapanganib na kasunduan, ang magpanggap bilang si Nicolette at harapin ang kanyang mapusok na fiancé. Sa ilalim ng iisang bubong, isang laro ng pusa't daga ang nagsimula. Sa bawat gabi ng asaran, unti-unting natitibag ang mga pader ng aming mga puso. Ngunit hanggang kailan mapapanindigan ni Nicole ang isang huwad na pagkatao kung ang sarili niyang puso ay tuluyan ang nabihag ng bilyonaryo? Maibibigay ba niya ang kanyang pinakaiingatang virginity sa lalaking bawal niyang mahalin? Paano kung ang mapanling lang ng gabi ay magbunga ng isang hindi inaasahang himala ang kanilang sariling kambal? At sa oras na bumalik ang totoong fiancé upang bawiin ang kanyang trono, mapapatawad ba ng kapatid ang isa't isa o tuluyan na mawawasak ang buhay ni Nicole sa piling ng lalaking akala niya ay kailanman ay hindi magiging kaniya? Isang kwento na nag-aalab na pagnanasa, lihim na pagkakakilanlan at pag-ibig na hihigit sa anumang pangalan. What's up mga kaayasya? Isang nagbabagang kwento na naman ng pag-ibig, pagbabalat kayo at nag-aalab na pagnanasa ang hatid namin sa inyo ngayon. Kasama ang ating nag-iisang boses ng emosyon, si Miss Angge. Ihatid natin ang kwento ni Chloe Nicole, ang shadow twin na sapilitan at napilitang magpanggap bilang ang kanyang kakambal para sa kanyang pangarap. Maibibigay ba niya ang kanyang pinakaiingatang virginity? At paano kung magbunga iyon ng kambal? Alamin natin kung paano babaguhin ng pag-ibig ang isang bastos na bilyonaryo at kung paano maninindigan ng isang anino para sa kanyang sariling kaligayahan. Mula sa Ayesha TV, narito na ang simula. Are you still a virgin? Iyan ang unang tanong na lumabas sa bibig niya nang unang beses kami magtagpo. Hindi ko alam kung anong klase ng hangin ang humampas sa mukha ko, pero pakiramdam ko ay nasampal ako ng 1,000,000 beses sa kawalan ng modo ng lalaking nasa harap ko, si Kurt Aaron Villaflor. Bastos, magaspang ang ugalit bibig, at higit sa lahat, nasobrahan sa pagkababaero. Kung titingnan mo ang chismis sa mga tabloid, siya ang bilyonaryo na katakdang pakasalan ng kambal ko at sa kasamaang palad, siya rin ang lalaki magiging metya ng kalbaryo ko. Excuse me? Persahan ko ang pinanatili ang malamig at eleganteng boses na madalas gamitin ng kakambal kong si Chloe Nicolette. Nilakasan ko ang loob ko kahit ang totoo ay nanginginig na mga kamay ko sa ilalim ng lamesa na mamahaling restaurant na ito. Isang mapang-asar na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Kurt. Sumandal siya sa kanyang upuan, pinagkuros sa mga braso at tinitigan ako mula ulo hanggang paa na tila ba isa akong produkto na sinusuri kung may depekto. Narinig mo ako, Nicolette. Huwag tayo magpanggap dito. Ang kasal na ito ay isang transaksyon ng mga pamilya natin. At bago ko pirmahan ng kontrata, gusto ko malaman kung anong klaseng babae ang papasok sa pamamahay ko. Sabi nila, opposites do attract. Pero bakit sa amin? Hindi naging applicable iyon. Sa unang minuto pa lang, gusto ko na siyang saksakin ng tinidor na hawak ko. Ako si Chloe Nicole Montano, kilala sa pamilya bilang shadow twin ni Chloe Nicolette. Kung si Nicolette ay ang paboritong anak maganda sa social at laging nasa spotlight, ako naman ang kabaliktaran. Simple lang ang gusto ko sa buhay, ang makapag-aral ng kolehiyo sa Paris upang makamit ang pangarap kong pag-iisang sikat na fashion designer. Ngunit para sa pangarap kong iyon, kinailangan kong pumayag sa isang nakakabaliw na pabor. 2 araw bago ang gabing ito, lumuhod sa harap ko si Nicolette habang umiiyak. Please, Nicole, 1 buwan lang. Magpanggap ka muna bilang ako at harapin mo si Kurt. Pagmamakaawa niya habang hawak ang mga kamay ko. May kailangan lang akong asikasuhin sa ibang bansa. Kapag hindi ka pumayag, itatakwil ako ni Papa at mawawalan ako ng mana. Kapalit nito, ako mismo magpapapondo ng buong pag-aaral at titirhan mo sa Paris. Lahat ng tela, allowance at koneksyon sa fashion houses, ibibigay ko sa iyo. Kabayaran ng aking pangarap ang aking pagkakakilanlan. Kaya ngayon, suot ang isa sa mamahaling designer dress ni Nicolette at ginagaya ang kanyang ayos ng buhok at makeup. Nakaupo ako sa harap ng isang lalaking tila demonyo
sa forma ng gwapong bilyonaryo. Ang aking personal na buhay hindi mo na kailangan pakialaman, Mr. Villaflor. Matigas kong sagot. Pilit itinutulak ang takot. Kung ang hanap mo ay malinis na reputasyon para sa negosyo mo, masisiguro kung walang mantsa ang pangalan ng mga Montano. Mantsa? Natawa siya ng mapakla. Tumayo siya. Dahan-dahang lumapit sa pwesto ko at yumuko ng bahagya para mapatayan ang mukha ko. Damoy ko mamahalin niyang pabango na may kaunting halo ng amoy ng sigarilyo at alak. Hindi pangalan ng pakakasalan ko kundi ikaw. At sa tingin ko, hinawakan niya isang hibla ng buhok ko at marahan itong pinaigot sa kanyang daliri. Masyadong marami kang itinatago sa likod ng mga matapang mong mata, aking fiancé. Mabilis kong iniwas ang ulo ko at tinabig ang kanyang kamay. Huwag mo kong hawakan. Imbes na magalit, mas lalong lumawak ang ngisi ni Kurt. May kung anong kislap sa kanyang mga mata na nagpadala ng kilabot sa buong katawan ko. Isang laro ito para sa kanya, ngunit para sa akin, ito ang simula ng isang mapanganib na magpabalat kayo. May laban ka pala. Bulong niya, di lang nasisiyahan sa reaksyon ko. Akala ko ay isa ka lang sa mga sunod-sunurang manika na binabayaran ng tatay mo. Sige, pagbibigyan ko ang katahimikan mo ngayon, pero tandaan mo ito, Nicolette. Kapag lumipat ka na sa mansyon ko sa susunod na linggo, walang sekretong hindi ko kayang alamin. Tumalikod siya at naglakad palabas ng VIP room nang hindi man lang binabayaran ng in-order naming pagkain. Iniwala ko mag-isa na naghahabol ng hininga. Napasandal ako sa upuan at napahawak sa aking dibdib. Mabilis ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa kinig, kundi dahil sa takot. Ano nga ba mangyayari sa pagpayag kong ito? Maibibigay ko kaya ang aking pinakaiingatang virginity sa lalaking ito kung tuluyan niya akong mabulgar? At paano kung ang huwad na kasunduang ito ang magimit siya ng tuluyang pagkasira ng buhay ko? Isang naglalakihang bakal na gate ang bumukas para salubungin ang sasakyang naghatid sa akin. Sa harap ko ay umuusbong ang isang mansyong gawa sa semento at salamin. Napapaligiran ng malawak na hardin na animoy isang pribadong paraiso. Ito ang kaharian ng bilyonaryong si Kurt Aaron Villaflor. At simula sa araw na ito na rin ang magiging kulungan ko. Bit-bit ang dalawang malalaking maleta na naglalaman ng mga mamahaling damit ni Nicolette. Dahan-dahan akong bumaba sa kotse. Huminga ako na malalim. Pilit na pinapakalma ang panginginig kong mga tuhod. Kaya mo ito, Nicole. Isang buwan lang para sa pangarap mo sa Paris. Welcome to hell, my dear fiancé. Halos mapatalan ako sa gulat na marinig ko ang pamilyar na baritonong boses mula sa bukana ng pinto. Nakatayo roon si Kurt. Suot ang isang simpleng itim na t-shirt at shorts. Kahit ganoon kasimple ang ayos niya, hindi maitatago ang natural nitong kakisigan. Ang matitikas na balikat, ang matangos na ilong, at ang mga matang tila laging binabalak na masama. Hindi ko akalaing ang isang bilyonaryo ay walang modo kung sumalubong ng bisita. Ganti ko, agad na itinuot ang maskara ng pagiging matapang at suplada ni Nicolette. Natawa siya na mapakla habang bumababa sa hagdanan. Lumapit siya sa akin at walang pasabi na hinawakan ng isa kong maleta. Akala ko itutuluyan niya ako. Ngunit, pinitiwan niya rin ito. Kaya, muntik na akong matumba. Hindi ka bisita rito, Nicolette. Ikaw ang papasok na asawa ko at sa pamamahay na ito, ang mga batas ko ang masusunod. Seryoso niyang sabi, habang ang mga mata niya ay nakatitig na mariin sa mukha ko. Tila may hinahanap siya, isang bagay na hindi niya mapangalanan. Nga pala, bakit parang nabawasan ang kolorete mo sa mukha ngayon at mas simple ang ayos mo kaysa sa mga nakikita ko sa mga magazine? Kinabahan ako. Masyado siya mapagmasid. Agad kong inayos ang aking postura at tinaasan siya ng kilay. Galing ako sa mahabang biyahe, Kurt. Kung gusto mo ng babaeng lagi mo kang ate ng ball, kahit natutulog, doon ka magreklamo sa mga babae mo sa club. Isang pilyong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Humakbang siya pasulok, dahilan upang mapaatras ako hanggang sa sumandalang likod sa kotse. Inilagay niya ang kanyang dalawang kamay sa magkabilang gilid ko. Pinukulong ako sa kanyang espasyo. Naamoy ko muli ang nakakalasing niyang pabango. Nagsiselos ka ba? Pulong niya. Malapit sa tenga ko. Ang init ng hininga niya ay nagpadala ng kakaibang kuryente sa buong katawan ko. Huwag kang mag-alala. Ngayong nandito ka na sa ilalim ng bubong ko, sayong-sayo na mga gabi ko. Iyon ay kung kaya mong panindigan ang pagiging asawa. Sa panaginip mo, Villaflor, sabi ko sabay tulak sa matigas niyang dibdib. Nagulat ako dahil tila padarito na hindi man lang natinag. Ngunit gumawa siya ng espasyo para makadaan ako. Saan ang kwarto ko? Gusto ko na magpahinga. Sa itaas, dulo sa kanan, katabi ng kwarto ko. Sagot niya habang nakapamulsa. At wag mong mamasamain kung may marinig kang ingay sa gabi. Sinasabi ko na sa'yo, hindi ako sanay matulog na mag-isa. Hindi ko na siya sinagot. Mabilis kong hinila ang aking mga maleta, pumasok sa loob ng mansyon. At bawat sulok ng bahay ay nagtataglay ng karangyaan. Ngunit para sa akin,
Bawat hakbang ay parang paglapit sa isang patibong. Nang marating to ang aking kwarto, agad kong isinarado ang pinto at nag-lock. Napasandal ako roon at napahawak sa akin nagwawalang dibdib. Ang asaran at tensyon sa pagitan namin ay masyadong mabigat. Paano ko matatapos ang isang buwan kung sa bawat galaw niya, tila ba unti-unti niya binubuwag ang mga pader na itinayo ko. Mas lalong lumalim ang takot ko na maalala ko ang kanyang mga salita. Magkatabi ang kwarto namin at sa bawat segundo magkasama kami sa iisang bubong. Alam kong mas malaki ang tsansang mabisto ang aking lihim o mas malala ang tuloy ang mahulog ang loob ko sa lalaking bawal kong mahalin. Ang gabi ng charity gala ang unang malaking pagsubok sa aking pagbabalat kayo. Suot ko ang isang kulay gintong salyadong gown na gawa ng isang sikat na lokal na designer. Isa sa mga paboritong damit ni Nicolette. Habang nakatitig ako sa salamin ng maragyang hotel suite, halos hindi ko makilala ang sarili ko. Ang simpleng sinikon ay tuluyan ang nabaon sa ilalim ng makapal na makeup, mamahaling hiyas at peking tiwala sa sarili. Hindi masama. Isang baritonong boses ang pumasag sa katahimikan mula sa aking likuran. Nilingon ko si Kurt. Mukha siyang galing sa isang fashion magazine sa suot niyang tailored black tuxedo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakagel pataas na lalong nagpalutang sa matalas niyang panga at mapaturing mga mata. Lumapit siya sa akin. Hawak ang isang baso na mamahaling alak. Salamat. Maikli kong sagot. Pilit na ginagaya ang mayabang na tono ng aking kambal. Pero may kakaiba sa iyo ngayon, Nicolette. Pulong niya habang dahan-dahang umikot sa akin. Sinalubong ng kanyang mga mata ang refleksyon ko sa salamin. Karaniwan, kapag ganito may event, 3 oras ka bago matapos dahil nagreklamo ka sa tabas ng tela. Ngayon, 1 oras lang handa ka na at para mas sumikit ang gown mo. Sa bayawang mo. Naitikom ko ang aking mga labi. Mas payat si Nicolette sa akin ng kaunti dahil sa kanyang mga striktong diet. Habang ako naman ay may kaunting hubog dahil sa pagtakbo at pagbubuhat ng mga rolyo ng tela. Nag-gym ako kamakailan. Kung tapos ka na mag-analisa ng katawan ko, pwede na ba tayong bumaba? Hindi siya sumagot. Sa halip ay inilad niya ang kanyang braso. Walang magawa na sinabi ko ang aking kamay roon. Ang init ng kanyang balat sa ilalim ng tela ay nagpadala ng pamilyar na kuryente sa aking sistema. Ngunit pinilit kong hubag magpa-apekto. Pagpasok namin sa Grand Ballroom, agad kaming pinaligiran ng mga flash ng kamera at mga mayayamang negosyante. Lahat ay gustong bumati sa bilyonaryong si Kurt Aaron Villaflor at sa kanyang magandang fiancé. Ngunit ang bawat ngiti ko ay may kasamang takot. Ang matinding pagsubok ay dumating ng lapitan kami ni Madame Beatrice, ang pinakamatapang na fashion critic sa bansa at malapit na kaibigan ng pamilya Montano. Nicolette, darling, bati ng matandang babae habang binabeso ako. Mabuti naman at nakarating ka. Teka, bakit suon mo ang gown na yan? Hindi ba sinabi mo sa akin sa Paris noong 1 buwan na isinusumpa mo ang gawa ng designer na ito dahil baduy ang kanyang mga tahe? Napatigil ang mundo ko. Lalong humigpit ang hawak ni Kurt sa aking bewang at naramdaman ko ang matalas ng titig sa gilid ng aking mukha. Oh, talaga? Singit ni Kurt. May tono ng interes at hinala sa boses. Narinig ko rin na may sinabi kang ganyan, Nicolette. Bakit nagbago ang isip mo? Mabilis na nag-isip ang utak ko. Kung magpapanik ako, tapos na ang laro. Ginamit ko ang aking kaalaman bilang isang nangangarap na fashion designer. Huminga ako na malalim at ngumiti ng banayad kay Madame Beatrice. Madame Beatrice. Magkaiba po ang ibig kong sabihin noon. Panimula ako sa kalmadong boses. Ang tinutukoy ko noon nasa Paris tayo ay ang nakaraang collection niya na masyadong umaasa sa tradisyonal na raffles. Ngunit ang gown na suot ko ngayon, ito ay isang obra maestra ng avant-garde deconstruction. Lumapit ako ng bahagya kay Madame Beatrice at tinawakan ng laylay ng aking gown upang ipakita ang detalye. Tingnan ninyo ang bias cut sa gilid at ang asymmetrical draping sa likod. Ginamit niya ang green ng tela para lumikha ng natural na bagsak na bumabagay sa hubog ng katawan ng hindi nangangailangan ng corsettery. Ito ay isang matapang na bahayag ng isang modernong feminismo sa fashion. Paano ka naman matatanggayan ng ganitong sining? Natigilan si Madame Beatrice. Lalaki ang kanyang mga mata bago unti-unti napalitan na malawak ng ngiti. Magnifico! Hindi ko akalain ganyan nakakalalim ang pagsusuri mo sa fashion ngayon, Nicolette. Akala ko'y mahilig ka lang gumastos. I am impressed. Nakahinga ako na maluwag na magpaalam ang matandang babae para makipag-usap sa iba. Ngunit nang lingunin ko si Kurt, hindi pa rin nawawala ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Mas lalo siyang lumapit sa akin, sapat para maramdaman ko ang tibok ng kanyang dibdib. Feminismo sa fashion. Avant-garde? Pulong ni Kurt. May kasama mo pang asar ngunit tila humahanga ng ngisi. Masyado ka maraming alam na salita ngayon, aking fiancé. At sa pagkakaalam ko, ang totoong Nicolette ay walang pakialam sa bias cut. Ang alam lang niya ay ang presyo ng swipe ng credit card niya. Lahat ng tao ay nagbabago, Kurt.
Matigas kong sagot habang pilit na inaalis ang kamay niya sa aking bewang. Baka hindi mo lang talaga ako kilala. Siguro nga. Sagot niya habang nakatitig na mariin sa aking mga labi. Pero huwag kang mag-alala. Mas lalo ako nagiging interesado na kilalanin ka ng mas malalim pa. 2:00 na ng madaling araw. Ngunit nananatili pa rin akong gising sa sala na malawak na mansyon. Nakapatay ang malalaking ilaw maliban sa nag-iisang table lamp sa sulok na nagbibigay ng kaunting liwanag sa hawak kong sketchbook. Gumuguhit ako ng mga disenyo ng damit. Ang tanging paraan ko para takasan ang matinding stress ng pagbabalat kayong ito. Biglang narinig ko ang malakas na kalabog ng pinto. Kasunod niyo na mabibigat at pasuray-suray na hakbang. Nilingon ko ang pinagmula ng ingay. Si Kurt, gulo-gulo ang kanyang buhok. Maluwag ang pagkakatali ng kanyang tuxedo tie at nakabukas ang unang 3 butones ng kanyang puting polo. Amoy na amoy ko ang alak mula sa distansya ko. Mas lalong uminit ang dugo ko na makita ang bahagyang mansya ng pulang lipstick sa gilid ng kanyang kwelyo. Ganyan ka ba talaga kawalang respeto? Hindi ko na napigilang asik habang tumatayo at isinasa ng aking sketchbook. Uuwi ka ng ganitong oras, laseng, at may mansya pa ng ibang babae sa katawan mo? Paano kung may makakita sa'yo sa media? Napatigil si Kurt sa paglalakad. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang tingin sa akin. Wala ang kanyang mga mata, ngunit sa halip na mapakong ngisi ang isalubog niya, isang madilim at seryosong ekspresyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Suray-suray siyang lumapit sa akin. Bakit ka ba nakikialam? Paritono at paos niyang sagot. Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Ang maging asawa ng isang Villaflor para sa pera at kapangyarihan? Ano ngayon kung uminom ako at sumama sa iba? Huwag kang mag-inarte na parang totoong nag-aalala ka sa akin, Nicolette. Hindi ang pera mo ang pinahalagaan ko, Kurt. Bulyaw ko. Tuluyan ang nawala ng pasensya. Nakalimutan ko ng saglit na sa Nicolette ang dapat kong ginagampanan. Sobrang sakit lang isipin na ang lalaking unti-unti nagnanakaw ng atensyon ko ay walang ibang tingin sa akin, kundi isang materyosong manika. Wala akong pakialam sa yaman mo. Ang hinihingi ko lang ay kaunting respeto bilang tao na kasama mo sa bahay na ito. Respeto? Natawa siya na mapakla at sa isang iglap. Mabilis niyang hinawakan na magkabilang braso ko. Isinandal niya ako ng marahas sa malapit na pader. Napasinghap ako sa gulat. Mas lalo niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Sapat para maramdaman ko ang mainit at may amoy alkohol niyang hininga. Sinasabi mo na wala kang pakialam sa pera ko? Nakakatawa. Simula na lumipat ka rito, hindi mo man lang ako magawang tingnan tulad ng dati. Hindi mo ako magawang akitin tulad ng ginagawa mo sa ibang lalaki sa mga bar noong nasa ibang bansa ka pa. Bitiwan mo ako, Kurt. Lasing ka lang. Pilit kong itinutulak ang kanyang matigas sa dibdib, ngunit tila nakadikit na ang kanyang katawan sa akin. Ang bawat bahagi ng kanyang matigas na pangangatawan ay nakasandal sa akin, nagpapadala na nag-aalab na init. Hindi ako lasing, Nicolette, o kung sino ka man. Pulong niya. Ang huling 4 na salita ay nagpabilis ng tibok ng puso ko sa takot. Alam ba niya? Ang gulo-gulo ng utak ko dahil sa'yo. Iba ka. Ang bawat galaw mo, ang bawat salita mo, pati ang paraan ng pagtibok ng puso mo ngayon, hindi ito ang babae na kilala ko noon. At ang mas nakakainis, mas gusto ko ang babaeng kaharap ko ngayon. Kurt? Ang aking boses ay naging isang mahinang pakiusap na lang. Ang galit sa aking dibdib ay unti-unti napapalitan ng isang kakaiba at nagbabagang tensyon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig na ngayon na mariin sa aking mga labi. Gusto kong malaman kung totoo ka. Bulong niya. Bago ko pa man mahalap ang aking boses para sumagot, tuluyan na bumagsak ang kanyang mga labi sa akin. Ito ang aming unang halik. Hindi ito dahan-dahan, kundi isang marubdob, mapusok, at nag-aalab na pag-angkin. Parang sumabog ang isang dinamita sa loob ng aking dibdib. Noong una ay pilit ko siyang tinutulak, ngunit ang dahan-dahang gumapang ang kanyang malalaking kamay sa aking bewang, patungo sa aking batok. Tila ba nawalan ng lakas ang aking mga tuhod. Napang-ungol ako na bahagya na mas lalo niyang palalimin ang halik. Ang bawat galaw ng kanyang mga labi ay humihingi ng tugon. Isang tugon na hindi ko na napigilang ibigay. Itinaas ko ang aking mga kamay at isinabit sa kanyang leeg. Pinalubog ang aking mga daliri sa kanyang malambot na buhok. Lahat ng galit, lahat ng pagpapanggap, at lahat ng takot ay tila natunaw sa init ng gabing iyon. Nang dahan-dahan niyang ihiwalay ang kanyang mga labi, kapwa kami naghahabol ng hininga. Ang kanyang mga matang puno ng pagnanasa ay nakatitig pa rin sa akin, habang ang aking puso ay lumulukso sa takot at labis na kalituhan. Sa pagpagsak ng aming mga depensa, alam kong wala nang balikan ng larong ito. Malakas ang hampas ng ulan sa malalaking bintanang salamin ng mansyon. Sa labas, nangangalit ang bagyo. Ang matatalim na gidlat ay paminsan-minsan nagbibigay na nakasisilaw na liwanag sa madilim kong kwarto. Kasunod ng kulog na nagpapatakbo ng kilabot sa aking sistema, hawak ko ang aking kumot. Nakaupo sa gilid ng kama,
habang nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa matinding bagyo na gaganap din sa loob ng aking puso. Simula noong gabing maghalikan kami ni Kurt. Isang malakas na kulog ang muling dumarundong, kasabay ng biglang pagpatay ng lahat ng ilaw, nabalot ng kabuuang kadiliman ng kwarto. Napasinghap ako sa takot at napapikit. Nicole, isang pamilyar na boses ang narinig ko kasabay ng marahang pagbukas ng pinto. Sa tulong ng muling pagkidlat, nakita ko ang bulto ni Kurt na nakatayo sa roon. Hawak niya ang isang maliit na kandila. Ang liwanag nito ay nagbigay ng malalambot na anino sa kanyang nag-aalalang mukha. Kurt, halos pabulong kong tawag. Sa takot ko sa dilim at kulog, nakalimutan kong tawagin siyang Villaflor. Nakalimutan kong magpanggap. Alam kong takot ka sa kulog. Aniya sa barito ng boses na puno ng kakaibang lambot. Lumapit siya sa kama at umupo sa tabi ko. Ipinatong niya ang kandila sa nightstand. Noong bata ka pa. Narinig ko sa pamilya mo na hindi mo gusto ang bagyo. Tinitigan ko siya. Si Kurt na bastos at magaspang ang ugali ay wala ngayon. Ang kaharap ko ay isang lalaking handang magbigay ng proteksyon na muling kumulog ng napakalakas. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napakapit ako sa kanyang braso at isiniksik ang aking mukha sa kanyang matikas na balikat. Huminga na malalim si Kurt. Imbes na tapigin ako. Naramdaman ko ang pagpulupot ng kanyang malalaking braso sa aking likod. Hinila niya ako papalapit. Kinukulong ako sa kanyang mainit na yakap. Nandito ka. Hindi kita iiwan. Bulong niya sa aking buhok. Ang init ng kanyang katawan ay tila naging gamot sa aking panginginig. Inangat ko ang aking mukha para tingnan siya. Sa pagitan ng dilim at ng kurap ng apoy ng kandila, nagtagpo ang aming mga mata. May kung ano nag-aalab na emosyon na nakita ko sa kanya. Pagnanasa, kalituhan, at isang tapat na pagmamahal na alam kong hindi para sa akin, kundi para sa aking pangalan. Kurt, mali ito. Bulong ko. Lumuluha na ang aking mga mata dahil sa bigat ng konsensya. Hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Alam ko, Nicolette, o kung sino ka man sa dalawa. Pulong niya habang dahan-dahang pinapahid ang luha sa aking pisngi gamit ang kanyang hindalaki. Ang kanyang haplos ay nagpadala ng kuryenteng gumising sa bawat ugat ko. Wala akong pakialam sa pangalan mo ngayon. Ang mahalaga ay ang babaeng hawak ko ngayon. Ikaw ang gusto ko. Bago ko pa man maisip ang mga pader ng aking pagpapanggap, muling bumaba ang kanyang mga labi sa akin. Ngunit hindi tulad doong una na puno ng galit. Ang halik na ito ay marahan, mapagparaya, at puno ng matinding pagsuyo. Idinaloy niya ang kanyang kamay sa aking batok. Dahan-dahang itinutulak ang aking katawan pababa sa malabot na kama. Sumunod ang aking katawan sa bawat galaw niya. Nawala ang takot sa bagyo sa labas. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis sa pagtibok ng aming mga puso. Hinayaan kong hubarin niya ang aking silk robe habang ang kanyang mga halik ay gumagapang mula sa aking mga labi patungo sa aking leeg, pababa sa aking balikat. Nang tuluyan ng mag-isa ang aming mga katawan, naramdaman ko ang isang matalim na sakit na nagpumilit at nagpamilit sa akin. Nabahawak ako na mahigpit sa kanyang matitigas na balikat at ang mga kuko ay bumaon sa kanyang balat habang may munting daing na lumabas sa aking mga labi. Napatigil si Kurt. Nalaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin sa gitna ng malamlam na liwanag. Patid niya ang kahulugan ng higpit ng aking katawan at ang kawalan ko ng karanasan. You're still a virgin. Pulong niya. Ang boses ay puno ng labis na pagkagulat at hindi mapangalan ng emosyon. Ang akala niyang si Nicolette na may malayang buhay sa Paris ay isang inosenteng babae pala. Hindi ako nakasagot. Tumango lang ako habang lumuluha. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa matinding pagmamahal na tuluyan na nahulog sa kanya sa maling pagkakataon. Ang pagkagulat sa mga mata ni Kurt na nabalita ng isang emosyong hindi ko pa nakikita sa kanya. Isang malalim na paggalang at higit na pagmamahal. Mas lalo niyang pinalambot ang kanyang mga galaw. Hinalikan niya ang aking mga mata, ang aking ilong at ang aking mga labi upang pawiin ang sakit sa gitna na nagngangalit na bagyo. Isinuko ko ang aking pinakaiingatang hiya sa bilyonaryo na katakda para sa aking kambal. Isang gabi ng kasalanan, ngunit para sa aking puso, iyon ang pinakatotoong sandali ng buhay ko. Sikat na ang araw na dumaan sa awa ng kortina ang gumising sa akin kinaumagahan. Pagkaatras ng antok, agad kong naramdaman ang bigat ng isang matigas na braso na nakapulupot sa aking bewang. Lumingon ako na bahagya at nakita ko na tutulog na mukha ni Kurt. Payapa at walang bakas ng kanyang karaniwang kamay na bakal na ugali. Ang alaala na nagdaang gabi ang bagyo, ang mga marubdob na halik at ang pag-iba sa aking pinakaiingatang virginity ay biglang sumariwa sa aking isip. Isang matinding kirot ng konsensya ang humagupit sa dibdib ko. Ano ang ginawa ko? Dahan-dahan kong inalis ang kanyang braso at binalot ang sarili ng kumot para tumayo. Ngunit bago pa man ako makalayo ay naramdaman ko mabilis na paghila niya sa aking kamay
Sa isang iglap, muli akong napahiga sa kanyang dibdib. Good morning. Paos at baritono niyang boses ang sumalubong sa akin. Isang matamis sa totoong ngiti na nakaguhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi ko kailanman nakita noong mga unang araw namin. Hinalikan niya ako na mabilis sa noo. Saan ka pupunta? Maaga pa. Kurt, kailangan ko nang mag-ayos. Pag-iwas ko ng tingin, pilit itinatago ang pamumula ng aking pisngi at ang nagbabadyang luha sa aking mga mata. Magpahinga ka muna. Ako magpapahanda ng almusal natin dito sa kwarto. Malambing niyang sabi habang inahawi ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng labis na pag-aalaga. Salamat sa kagabi, Nicolette. Hindi ko akalaing. Napatigil siya. Tila hinahanap ang tamang salita bago bumuntong hininga. Sinasabi ko sa'yo ngayon, nagbago na ang lahat. Kakalimutan ko lahat ng chismis tungkol sa nakaraan mo sa Paris. Mula ngayon, seryoso na ako sa'yo, sa atin. Ang bawat salita ng pagmamahal at pangako ni Kurt ay parang matatalim na saksak sa puso ko. Ang bawat haplos niya na puno ng paggalang ay nagpapagunita sa akin ng isang napakalaking katotohanan. Hindi ako si Nicolette. Ang pagbabagong ito, ang pagmamahal na ito ay nakaalaan sa isang kasinungalingan. Sa mga sumunod na araw, tuluyan na nagbago ang pakikitungo ni Kurt sa akin. Ang bastos at magaspang na bilyonaryo ay naging isang huwarang partner. Hindi na siya pumupunta sa mga bar or club. Direkta siyang umuwi mula sa kanyang kumpanya para lang makasabay akong maghapunan. Nagdadala siya ng mga paborito kong bulaklak na sa kabutihang palad ay pareho naman gusto ni Nicolette at madalas niya akong ihatid sa mga lakad ko. Para sa'yo, sabi niya isang gabi habang inilalagay ang isang maliit ngunit mamahaling kahon sa ibabaw ng lamesa. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang sketchpad na gawa sa mamahaling ladder at isang set ng professional drafting pens. Nakita ko mahilig kang gumuhit ng mga damit kapag gabi. Nakangiti niyang paliwanag habang nakatingin sa akin mula sa kabilang bahagi ng mesa. Alam kong sabi mo noon na hilig mo iyon, pero nakikita ko ang ningning sa mga mata mo tuwing hawak mo ang lapis. Gusto kong suportahan ka riyan. Napatitig ako sa regalo. Napakagatlabi ako upang pigilan ang aking paghikbi. Si Nicolette ay walang interes sa pagguhit. Ang pangarap na maging fashion designer ay sa akin. Si Nicolette ay nakikita niya. Ang talento ni Nicole, ang pinahahalagahan niya. Ngunit ang pangalang binabanggit ng kanyang puso ay ang sa aking kakambal. Salamat, Kurt. Halos mapiyok kong sagot. May problema ba? Bakit parang iiyak ka? Agad siyang tumayo at tumapit sa pwesto ko. Lumuhod sa gilid ng aking upuan para pantayan ako. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Simula noong gabing may nangyari sa atin, parang lagi may pader sa pagitan natin. May nagawa ba akong mali? Sabihin mo sa akin, Nicolette. Huwag mo akong tawaging Nicolette. Ako si Nicole. Ang gustong isigaw na puso ko. Ngunit nanatiling nakasara ang aking bibig. Ang takot na mawala ang podong ipinangako ng kabal ko sa Paris at ang takot na kamuhian ako ni Kurt kapag nalaman niya ang katotohanan ay nagparilisa sa akin. Wala, Kurt. Pagod lang ako sa mga paghahanda sa kasal. Pagsisinungaling ko, habang unti-unti pumapatak ang aking luha, hinila niya ako para sa isang mahigpit na yakap. Isiniksik ko ang aking mukha sa kanyang leeg. Ninanamdaman na titira mga sandali ng matamis na kasinungalingang ito. Alam kong bawat araw na lumilipas ay mas lalong lumalapit ako sa gilid ng bangin. Mahal ko na si Kurt. Mahal na mahal. At ang pagmamahal na iyon ang siyang dahan-dahang pumapatay sa aking konsensya. Isang buwan na mabilis na lumipas mula na magsimula ang matamis ngunit mapait naming pagsasama ni Kurt. Isang buwan na rin ako nabubuhay sa takot, konsensya, at sa nag-aalab na pagmamahal na gabi-gabi niya ipinadarama sa akin. Ngunit isang umaga, nagbago ang ihip ng hangin. Namagising ako na may kakaibang pakiramdam sa aking katawan. Paikot ang paningin ko. Pagkabangon pa lang sa kama, agad ako napahawak sa aking ulo. Pilit pinapakalma ang tila umiikot sa kwarto. Kasunod niyon ay ang matinding pagbabaliktad ng aking sikmura. Mabilis ako tumakbo patungo sa banyo. Lumuhod sa harap ng inidoro at doon ay sinuka ang walang laman kundi yan. Nicolette, okay ka lang ba? Narinig ko ang pag-aalalang boses ni Kurt mula sa labas ng banyo. Kasunod na marahang pagkatok. Papasok na siya sa kanyang kumpanya ngunit narinig niya yata ang mga daing ko. Pinunasan ko ang aking bibig at mabilis na nag-freshen up bago binuksan ang pinto. Okay lang ako, Kurt. Baka napadami lang ang kain ko kagabi. O kaya ay dahil sa puyat. Tinitigan ako ni Kurt na may pag-aalala. Hinawakan niya ang aking noo at leheg. Wala ka namang lagnat, pero maputla ka. Gusto mo bang ipatawag ko ang personal doctor ng pamilya? Wag na. Mabilis akong pagtanggi. Natatakot ako na baka may malaman ng doktor na hindi pa ako handang harapin. Magpapahinga lang ako ngayon. Sige na, baka mahuli ka pa sa board meeting mo. Bago siya umalis, hinalikan niya ako na matagal sa noo. Tumawag ka sa akin kapag sumama pa ang pakiramdam mo, ha? I love you.
Ang mga huling salitang iyon ay nag-iwan ng pamilyar na kirot sa puso ko. I love you too. Pulong ko sa hangin nang tuluyan na siyang makaalis. Ngunit hindi nawala ang kakaibang pakiramdam sa mga sumunod na araw. Naging sensitibo ang pangamoy ko. Ang paborito kong pabango ni Kurt na dati ay labis kong kinahuhumalingan, ay biglang nagdulot sa akin ng matinding pagkahilo. Higit sa lahat, nagkaroon ako ng kakaibang pananabik sa mga pagkaing hindi ko naman madalas kainin noon, tulad ng hilaw na mangga na isinasawsaw sa matamis na gatas. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa cabinet, bigla ko napansin ang kalendaryo sa aking cellphone. Natigilan ako. Halos 2 linggo na akong atrasado sa aking buwanan dalaw. Isang malamig na pawis ang agad na bumalot sa buong katawan ko. Ang aking kamay ay kusang napadapos sa aking patag na tiyan. Hindi maaari. Kinabukasan, habang nasa opisina si Kurt, palihim akong lumabas ng mansyon para bumili ng 3 magkakaibang brand ng pregnancy test kit sa isang malayong butika. Pagbalik ko sa kwarto, nanginginig ang aking mga kamay habang ginagawa ang pagsusuri sa banyo. 5 minuto. 5 minutong parang habang buhay ang itinagal. Nang iangat kong aking tingin sa mga kit na nakalapag sa sink, unti-unting nanghina ang aking mga tuhod. 2 pulang linya. Lahat sila. Positibo. Buntis ako. Para mas makasiguro at para na rin sa aking kalusugan, palihim ako nagpa-appointment sa isang pribadong OB/GYN clinic sa kabilang lungsod gamit ang aking totoong pangalan, Chloe D. Cole Montano. Habang nakahiga ako sa examination table, malamig ang gel na ipinahid ng doktor sa aking tiyan. Nakatitig ako sa monitor ng ultrasound, naghahabol ng hininga sa matinding kaba. Ayan, Miss Montano, tingnan mo ang screen. Nakangiting saad na babaeng doktor habang itinuturo ang 2 maliliit na tila itim na tuldok sa monitor. Hear that? Iyan ang tibok ng kanilang mga puso. Dugdug, dugdug. Isang mabilis at sabay na tunog ang napuno sa maliit na silid. Kanilang? Nauutal kong tanong. Yes, congratulations, you're 7 weeks pregnant. At hindi lang isa ang dinadala mo. Twins, magkakaroon ka ng kambal. Masayang anunsyo ng doktor. Napatigil ang paghinga ko. Ang aking mga mata ay napuno ng luha habang nakatitig sa 2 buhay na nabuo sa loob ng aking sinapupunan. Kambal. Tulad namin ng aking kapatid. Ang matinding kaligayahan bilang isang ina ay biglang napalitan ng isang dambuhalang takot. Paano ko ito sasabihin kay Kurt? Paano ko malaman niyang katotohanan? Ang sanggol na ito ay bunga ng aming pagmamahalan. Ngunit nabuo sila sa ilalim ng isang malaking kasinungalingan. At paano naman ang kakambal kong si Nicolette kapag nalaman niya ang lalaki na katakda sa kanya, ay siya ring ama na magiging anak ng kanyang shadow twin. Hawak ang kopya ng ultrasound, lumabas ako ng klinika habang umiiyak. Ang lihim na bungang ito, ang magiging pinakamalaking pagsubok sa buhay ko, isang patunay na ang bawat kasalanan ay may kaakibat na pananagutan. Hawak ko maliit na piraso ng papel kung saan naka-imprenta ang ultrasound ng aking mga anak. Kambal, ang aking mga daliri ay marahang humahaplos sa akin tiyan habang nakaupo sa gilid ng kama. Ito na ang gabi. Desidido na akong tatalikuran ng takot. Sasabihin ko kay Kurt ang buong katotohanan na ako si Nicole, na mahal ko siya at maging ama na siya ng aking mga anak. Handa akong lumuhod at tanggapin ang galit niya basta't malaman niya ang totoo. Ngunit bago ko man maitago ang larawan, biglang bumukas ang pinto ng aking kwarto nang walang katok. Mabilis kong isinilid ang papel sa ilalim ng una na tumayo. Inaasahan kong si Kurt ang papasok na may dalang ngiti. Ngunit tuluyan ang napatigil ang pagtibok ng puso ko na makita ko ang babae na katayo sa may pintuan. Suot ang isang mamahaling pulang dress, oversized sunglasses at bitbit ang isang tanyag na designer bag. Pumasok si Chloe Nicolette, ang aking kakambal, ang totoong fiancé. Surprise, sister! Nakangiting bati ni Nicolette. Habang itinataas ang kanyang salamin, lumapit siya sa akin at binibeso ako. Ngunit hindi ko nagawang gumalaw. Parang binubuhusan ako ng nagyayelong tubig. Gosh, na-miss kita. At in fairness, mukhang hiyang na hiyang ka sa pagpapanggap bilang ako, ha? Blooming ka ngayon. Nicolette, bakit ka nandito? Nauutal kong tanong. Pilit hinahanap ang aking boses sa gitna ng matinding kaba. Ang sabi mo, 1 buwan ka pa sa ibang bansa. Well, nagbago ang plano. Wika niya sabay upo sa aking kama. Laking pasasalamat ko na hindi niya inaupuan ng unan kung saan nakatago ang ultrasound. Nabalitaan ko kasi kay Papa na seryosong-seryoso na si Kurt sa kasal. At ang mas nakakagulat, nakita ko ang mga balita sa diaryo at social media na sobrang sweet niyo raw. At hindi na siya ng bababae? Oh my God, Nicole. You tamed the billionaire. Kumitang ang mga mata ni Nicolette sa kasakiman at ambisyon. Kaya naman, bumalik na ako agad. Handa na akong bawiin ang posisyon ko bilang si Chloe Nicolette. Handa na akong pakasalan si Kurt Aaron Villaflor. Isipin mo na lang, bilyonary na magiging asawa ko tapos loyal pa. Parang pinilipit ang puso ko sa narinig ko. Lumapit ako sa kanya.
Nanginginig ang buong katawan. Nicolette, hindi pwede. Hindi mo pwedeng gawin ito. Tinaasan ako ng kilay ng aking kambal. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi at napalitan ng pamilyar na katarayan. At bakit hindi, Nicole? Nakalimutan mo ba ang kasunduan natin? Nagpanggap ka lang. Ako ang totoong ipapakasal sa kanya at tinupad ko ang bahagi ko. Narito na ang ticket mo patungang Paris. Bukas na bukas ang lipad mo. Inilapag niya isang brown envelope sa ibabaw ng mesa. Ayan ang passport mo. Full scholarship sa fashion school na pangarap mo at ang susi ng apartment mo sa Paris. Binayaran ko na lahat para sa susunod na 4 na taon. Kaya ang mga ginawa ito, di ba? Para sa pangarap mo. Pero may mga nagbago, Nicolette. Umiiyak kong sabi. Tuloy ang bumukas sa mga luhang kanina ko pang pinipigilan. Mahal ko si Kurt. At mahal niya rin ako. Mahal ka niya? Natawa na malakas si Nicolette. Isang tawang puno ng pangunguyam. Tumayo siya at tinawakan ako ng mahigpit ang pagkabilang balikat. Gumising ka nga, Nicole. Ang mahal niya ay si Chloe Nicolette, ang pangalan ko. Ang mukha ko na ginaya mo. Hindi niya alam na may nag-i-exist na shadow twin na katulad mo. Kapag nalaman niya niloko natin siya, sa tingin mo ba mamahalin ka pa niya? Babasagin niya ang pamilya natin. Ipapakulong ka niya. Napatras ako sa tindi ng kanyang mga salita. Ang bawat katotohanan binitiwan niya ay parang hampas ng kidlat sa aking pagkatao. Tama siya. Ang minahal ni Kurt ay ang baabaing akala niyang si Nicolette. Kaya bago pa magulo ang lahat, umalis ka na. Pagpilit ni Nicolette, sabay tulak sa akin patungo sa aking mga maleta. I-pack mo na ang mga gamit mo habang wala pa si Kurt rito. May meeting siya hanggang gabi, diba? Umalis ka na ngayon din. Ako na ang hahanap sa kanya mamaya bilang ang nagbago at totoong Nicolette. Napatitig ako sa pento. Para nakikita ko ang mukha ni Kurt, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga halik na puno ng pag-aalaga. Ngunit, nang titingnan ko si Nicolette, nakita ko ang pader ng realidad. Nung mananatili ako, sisirain ko ang pangarap ko, ang pamilya ko, at baka kaumihihian lang ako ng lalaking binahal ko. Hinawakan ko ang aking tiyan, kung saan ligtas na nakatago ang aking kambal na sanggol. Patawarin ninyo ako mga anak. Patawarin mo ako, Kurt. Sa gitna ng matinding iyak at durog na puso, nagsimula ako mag-impake ng aking mga personal na gamit. Handang talikuran ng lalaking naging mundo ko kapalit ng kanyang katahimikan. Umuwi si Kurt sa mansyon ng 10:00 ng gabi. Pagod mula sa magkasunod na board meetings. Subalit ang pagod niya ay tila napapawi tuwing maiisip na may naghihintay sa kanyang fiancé sa itaas. Ang babaeng nagpabago sa takbo ng buhay niya. Ang babaeng inosente, may malalim na pangunawa sa sining, at may mga matang puno ng misteryo. Pagpasok niya sa sala, nakita niya itong nakaupo sa sofa, abala sa pagpindot sa kanyang mamahaling cellphone. Nicolette, tawag ni Kurt na may kasamang banayad ng ngisi. Lumapit siya upang halikan ito sa noo, tulad ng ginagawa niya gabi-gabi. Subalot, bago pa dumapo ang kanyang mga labi, mabilis na umiwas ang babae at tumayo. Oh, Kurt, nandyan ka na pala. Grabe. May usok at pagod ka. Magpalit ka muna kaya ng damit. At saka nga pala, nakita ko yung binili mong sketchpad sa kwarto. Pinatapon ka na sa katulong, okay? Napakabadoy. Bakit mo naman ako bibilhan ng ganoon? Alam mo namang shopping sa mall ang hilig ko. Hindi ako mag-drawing. Napatigil si Kurt sa gitna ng sala. Parang biglang binalot ng yelo ang buong katawan niya. Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya. Ang mukha, ang buhok, ang hubog ng katawan. Ito si Nicolette. Ngunit ang boses, ang tono, ang gaspang ng pananalita at ang kawalan ng kislap sa mga mata nito ay hindi ang babaeng kayakap niya nitong mga nakaraang linggo. Anong sinabi mo? Seryosong tanong ni Kurt. Lumalalim ang guhit sa kanya noo. Ipinatapon mo ang sketchpad? Yes, darling. Sobrang cheap kasi. Kaswal na sagot ni Nicolette habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure. At saka nagugutom ako, ipagluto mo naman ako ng steak. Yung mamahalin ha? Ayoko ng mga lutong bahay na pinapakain mo sa akin itong mga nakaraang araw. Mas lalo na patitig si Kurt. Ang babaeng kasama niya nitong nakaraang buwan ay masayang kumakain ng kahit anong ihanda sa mesa. Lalo na ang mga simpleng putahe na isinasawsaw sa maasim o matamis. Ang babaeng kasama niya ay may malambot na puso. Ang kaharap niya ngayon ay ang lumang Nicolette, ang spoiled brat, materyosa at walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Sino ka? Mariing tanong ni Kurt, ang kanyang boss sa nag-iisang mapanganib na bulong. Natawa si Nicolette, ngunit may bakas ng kaba. Ano ba namang tanong yan, Kurt? Siyempre, ako ang fiancé mo, si Chloe Nicolette Montano. Sino pa ba? Hindi sumagot si Kurt. Mabilis siyang tumalikod at naglakad patungo sa kanyang study room. Agad niyang tinawagan si Tito o ang kanyang head of security na si Tito Mark. Mark, imbestigahan mo ang pamilya Montano ngayon din. Gusto ko malaman ang lahat na detalye tungkol sa kapanganakan ni Chloe Nicolette. Ngayon din. Hindi mapakali si Kurt. Sumakit ang kanyang ulo sa matinding kalituhan. Ang gabi ng bagyo,
Ang higpit ng yakap na babaeng natatakot sa kulog. Ang katotohanang ibigay nito sa kanya ang kanyang virginity na taliwas sa reputasyon ni Nicolette sa Paris. Lahat ng iyon ay nag-flash sa kanyang isipan. May mali. May napakalaking mali. Makalipas ang 2 oras, dinala ng kanyang security head ang isang brown envelope. Nanginginig ang mga kamay ng bilyonaryo habang binubuksan ito. Sa unang pahina ay may nakalakip na lumang birth certificate mula sa isang pribadong ospital. Doon, nakasulat ang 2 pangalan sa ilalim ng iisang petsa ng kapananganakan, Chloe Nicolette Montano at Chloe Nicole Montano. Kasunod niyan ay ang mga litrato. Isang litrato ng isang simpleng babaeng nakasalamin. May bitbit na mga rolyo ng tela at may mga matang eksaktong kapareho ng mga matang nagpatibok sa puso ni Kurt sa loob ng mansyong ito. Kambal, pulong ni Kurt. Parang gumuho ang mundo niya. Ngunit kasabay ni Yori ang mabilis sa pagkaunawa sa lahat ng nangyari. Hindi ang totoong Nicolette na nakasama niya sa ilalim ng iisang bubong. Ang babaeng hinalikan niya, ang babaeng inalagaan niya, at ang babaeng nagmamay-ari ng kanyang puso ay walang iba kundi ang shadow twin ni Nicole. Let. Agad na binuklat ni Kurt ang mga huling ulat sa folder. Nasaan si Chloe Nicole ngayon? Tanong niya sa kanyang tauhan, bakas ang galit at takot sa kanyang boses. Sir, ayon sa aming flight records, may flight si Chloe Nicole Montano patungong Paris bukas ng alas 6 ng umaga at may isa pa pong ulat mula sa isang pribadong klinika sa kabilang lungsod. Inabot ng tauhan ng isang papel. Nang basahin ito ni Kurt, halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Isang medical record sa ilalim ng pangalang Chloe Nicole Montano. Ang diagnosis, 7 weeks pregnant. Twins. Nicole, usal ni Kurt, habang ang galit sa kanyang dibdib ay napalitan ng matinding takot na baka tuluyan na mawala sa kanya ang babaeng tunay niyang minamahal. Kasama ang kanilang mga anak, pinalot na nakabibinging katahimikan ng study room ni Kurt. Bago ito mapalitan ng tunog na mabibigat niyang hakbang patungo sa sala, hawak niya ang folder na naglalaman ng katotohanan. Ang katotohanang binuwag ang buong akala niya sa nakaraang buwan. Kurt, darling, nahanap mo ba ang chef para sa steak ko? Nakangiting tanong ni Nicolette na makitang pabalik ang bilyonaryo. Imbes na sumagot, inahagis ni Kurt ang folder sa ibabaw ng glass table sa harap ni Nicolette. Kumalat ang mga papel at mga larawan ni Nicole. Natigilan si Nicolette. Unti-unti nawala ang kulay sa kanyang mukha na makita ang sariling birth certificate at ang mukha ng kanyang kambal. Sino si Chloe Nicole? Malamig at tila ng gagaling. Sa kailaliman ng lupa ang boses ni Kurt. Kurt, I can explain. Nauutal na simula ni Nicolette. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Wag mo akong madaan sa mga peking luha mo, Nicolette. Palyaw ni Kurt. Isang sigaw na yumanig sa buong mansyon. Lumapit siya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Niloko ninyo ko. Pumasok ang kapatid mo sa pamamahay ko. Nagpanggap bilang ikaw. At hinayaan ninyo ko magmukhang tanga. Siya ang may gusto niyan. Ginamit niya lang ako para makapunta sa Paris. Pagsisinungaling ni Nicolette. Pilit ibinabaling ang isyo. Nicole is just a shadow, Kurt. Ako ang totoong fiancé mo. Ako ang karapat-dapat sa yaman at pangalan mo. Wala akong pakialam sa pangalan mo. Putol ni Kurt. Ang kanyang panga ay nagpapakita ng matinding tensyon. Ang babaeng minahal ko sa loob ng 1 buwan ay hindi ang isang katulad mong walang ibang alam kundi material na bagay. Si Nicole. Si Nicole ang naging buhay ng mansyong ito. At ang mas malala. Kinuha ni Kurt ang medical record at isinampal ito sa mesa. Buntis siya. Buntis siya sa mga anak ko, Nicole. Nicolette. At pinilit mo siyang umalis? Nalaki ang mga mata ni Nicolette sa narinig. Buntis? Sabihin mo sa akin kung nasaan siya ngayon bago ko tuluyang sirain ang kumpanya ng pamilya mo. Banta ni Kurt. Sapat para manginig sa takot si Nicolette. Habang nagaganap ang paghaharap sa mansyon, nasa isang maliit at lumang apartment sa labas ng lungsod si Nicolette. Andun din si Nicole. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang maleta. Umiiyak habang yakap ang sketchpad na iniwan ni Kurt. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Nicolette. Gulo-gulo ang buhok at halatang galing sa isang matinding komosyon. Agad itong sinugod ang kanyang kambal. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sigaw ni Nicolette habang marahas na hinahawakan ang balikat ni Nicole. Buntis ka pala. Buntis ka kay Kurt. Napaatras si Nicole. Protektado ang kanyang tiyan. Nicolette, nalaman na ba niya? Oo. Alis na siya sa mansyon para hanapin ka. Galit na sigaw ni Nicolette habang ang mga luha ng inggit at puot ay dumadaloy sa kanyang mukha. Bakit mo ginawa sa akin to, Nicole? Ako ang panganay. Ako ang paborito. Ako ang dapat na magkaroon ng marangyang buhay kasama isang bilyonaryo. Pero bakit pati ang lalaking para sa akin inagaw mo? Hindi ko siya inagaw, Nicolette. Ganti ni Nicole.
Tuloy na sumabog ang lahat ng sakit na kinikimkim niya. Humagulgol siya habang nakatingin sa mata ng kanyang kakambal. Ikaw ang nakiusap sa akin. Lumuhod ka sa harap ko dahil takot ka sa kanya. Pumasok ako roon para sa pangarap ko pero hindi ko sinasadyang mahalin siya. At ang mga anak ko, hindi sila isang kasalanan. Sira na ang plano ko. Kamumuhian ako ni Kurt. Kamumuhian tayo ng pamilya Villaflor. Sigaw pa ni Nicolette. Sabay tapon ng bag nito sa sahig. Sana hindi na lang kita naging kambal. Sana hindi ka na lang sumulpot sa buhay ko. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na bungaon sa puso ni Nicole. Tinignan niya sa Nicolette na may matinding pait. Huwag kang mag-alala, Nicolette. Aalis na ako. Ibibigay ko na sa iyo lahat. Hindi ko na kayo kukulitin, guguluhin, pero tatandaan mo ito. Kahit isuot mo pa ang pinakamahal mong gown, hindi mo kailanman mapapantayan ang pagmamahal na ibigay sa akin ni Kurt dahil si Nicole ang minahal niya, hindi ang pangalan mo. Bitbit ang kanyang maleta. Humakbang si Nicole palabas ng pinto sa gitna ng gabi. Iniiwan ang kanyang kakambal na umiiyak sa sahig dahil sa inggit at pagkatalo. Patungo sa airport, bitbit ang kanyang kambal na sanggol. Handa ng takasan ni Nicole ang bundong nagbigay sa kanya ng pinakamatamis ngunit pinakamasakit na pag-ibig. Mabilis sa pinatakbo ni Kurt ang kanyang marangyang sports car sa kahabaan ng highway. Patungong Ninoy Aquino International Airport. Hawak ng isang kamay niya ang manibela. Habang ang kabila naman ay nakakuyam na mahigpit, pawisan ang kanyang noo at ang kanyang puso ay pumupulso sa matinding takot. Isang takot na hindi niya kailanman naramdaman sa mundo ng negosyo. Takot na mawala nag-iisang babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal ng totoo. Huwag ka nga alis, Nicole. Please, huwag muna. Paulit-ulit niyang usal, tila isang dasal sa hangin. 5:00 na ng madaling araw. Isang oras na lang bago ang takdang lipad ng eroplano patungong Paris nang marating niya ang airport. Walang pasabi niyang iniwan ang kanyang sasakyan sa tapat ng departure lona. At mabilis na tumakbo pumasok sa loob. Nilagpasan niya ang mga gwardiya gamit ang kanyang kapangyarihan at koneksyon bilang isang Villaflor. Diretsong tinuha ang check-in counters para sa international flights. Inilibot ni Kurt ang kanyang mapanuring mga mata sa gitna ng makapal na dagsa ng mga tao. Hinahanap niya isang pamilyar na bulto. Hindi ang bihis, mayaman at mayabag na si Nicolette, kundi ang simpleng babaeng may bitbit na sketchpad at may malungkot ngunit maganda mukha. At doon, sa dulo ng linya malapit sa boarding gate, nakita niya ito. Suot ang isang simpleng malaking sweater at may bitbit na maliit na maleta. Si Nicole. Nicole. Isang malakas at baritonong boses ang sumigaw at umalingaw-ngaw sa malakas at malawak na departure area. Napatigil ang ilang mga pasahero. Kasama na ang babaeng tinawag niya. Dahan-dahang lumingon si Nicole. Na magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Kurt ang mabilis na pagdali ng mga luha sa mga pisngi nito. Imbes na lumapit, napaatras si Nicole at hinigpitan ng hawak sa kanyang maleta. Akmang tatakbo, pumasok sa loob ng departure gate. Ngunit mas mabilis sa mga hakbang ni Kurt. Sa loob ng ilang segundo, narating niya ang pwesto nito at marahas ngunit mainat na hinawakan ng braso ng babae. Bitiwan mo ko, Kurt. Umiyak na pakiusap ni Nicole. Pilit na nagpupumiglas, ngunit walang lakas laban sa matitigas nitong bisig. Iba ang kailangan mo. Si Nicolette ang fiancé mo, di ba? Tapos na isang buwan, ibalik ko na sa iyo ang totoong asawa mo. Manahimik ka, Nicole. Hingal na asik ni Kurt, habang ang kanyang mga batay nagsisimula na rin mangilid ng luha. Wala akong pakialam kay Nicolette. Wala akong pakialam sa kontrata o sa pamilya ninyo. Ikaw ang hinahanap ko. Niloko kita. Isinigaw ni Nicole, dahilan upang mapatingin ang mga tao sa paligid. Nagpanggap ako. Ginamit ko ang mukha ng kambal ko para lang makuha ang pangarap ko at Paris. Ang buong buwan na kasama mo ko ay isang malaking kasinungalingan. At sa tingin mo ba, hindi ko alam ang kaibahan ng kasinungalingan sa katotohanan? Humakbang pasulong si Kurt. Nilapit ang kanyang muka at tinawakan ng magkabilang pisngi ni Nicole gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Noong una, akala ko nababaliw lang ako dahil ang sungit at ang tapang ng fiancé ko. Pero nang makasama kita na makita ko kung paano ka tumingin sa sining, kung paano lumambot ang puso ko, doon ko nalaman na hindi ang pangalan mo minamahal ko. Ang puso mo, Nicole, ang buong pagkatao mo. Napahagulgol sa Nicole sa narinig. Pero paano si Nicolette? Paano ang pamilya natin? Haharapin natin sila, magkasama. Mariing sagot ni Kurt. Dahan-dahang bumaba ang kanyang tingin sa tiyan ni Nicole. Maingat niyang ipinataw ang kanyang malaking pala doon. At higit sa lahat, para sa kanila, para sa mga anak natin, alam ko na ang lahat, Nicole. Buntis ka. Kambal sa ating mga anak. Nanlaki ang mga mata ni Nicole. Hindi makapaniwalang alam na ni Kurt ang kanyang pinakamalaking lihim. Kurt, ibibigay ko sa iyo ang Paris, Nicole. Ako mismo magpapatayo ng fashion house para sa iyo roon. O kahit saan mo man gusto sa mundo. Pulang ni Kurt habang idinidikit ang kanyang noo sa noo ni Nicole.
Pero pakiusap, huwag kang aalis nang wala ako. Huwag mo akong iwan. Mahal kita, Nicole. Hindi si Nicolette, kundi ikaw, ang aking shadow twin. Sa gitna ng mataong airport, sa ilalim ng mga anunsyo ng mga paalis na eroplano, tuluyang bumagsak ang huling pader sa pagitan nilang dalawa. Tumango si Nicole habang umiiyak. Isinusuko ang kanyang maleta at ang kanyang takot na nag-aalab at tapat na yakap ng bilyonaryong tunay na nagmamahal ng kanyang puso at ng kanyang magiging mga anak. 8 buwan ang mabilis na lumipas. Matapos ang madamdaming tagpo sa airport, ang 8 buwang iyon ay hindi naging madali para sa amin ni Kurt. Hinarap namin na matinding galit ng pamilya Montano at ang pagkabigla ng publiko ng kansilahin na nakatakdang kasal ni na Kurt at Nicolette upang bigyan daan ang katotohanan. Ngunit sa bawat storm na dumaan, nanatiling matatag ang mga kamay ni Kurt na nakahawak sa akin. Isang maagang maaga, sa loob ng isang pribadong silid na ospital, ang katahimikan ay napalitan ng magkasunod na malalakas na iyak ng mga sanggol. Congratulations, Mr. and Mrs. Villaflor! It's a healthy boy and a beautiful girl. Nakangising saad ng doktor nang ilapag ang 2 maliliit na anghel sa aking dibdib. Hindi ko napigilang maiyak sa labis ng kaligayahan. Pagod man mula sa mahabang oras ng panganganak, ang lahat ng sakit ay napawi. Sa gilid ko, nakatayo si Kurt na basang-basa rin ang mukha ng luha. Yumuko siya upang halikan ng aking noo bago marahang hinawakan ng maliit na daliri ng aming mga anak. Salamat, Nicole. Salamat sa pinakamagandang regalo sa buhay ko. Pulong niya. Ang boses ay nanginginig sa labis na emosyon. Ang bilyonaryong dating kinatatakutan ng marami ay tila naging isang malambot na ama sa harap ng kanyang mag-iina. Inahapunan, habang natutulog ang mga sanggol sa kanilang mga kuna, bumukas ang pinto ng silid. Inaasahan ko ang mga magulang ko ang papasok. Ngunit natigilan ako na makita na si Chloe Nicolette. Suot ang isang simpleng puting blusa at jeans, isang ayos na malayong malayo sa dati niyang marangyang forma. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama ko. Bitbit niya ang isang bouquet ng mga sariwang bulaklak. Nicolette, mahina akong tawag. Tumingin muna siya sa 2 sanggol bago ibinaling ang pansin sa akin. May mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang inggit at galit. Umupo siya sa gilid ng aking kama at tinawakan ng aking kamay. Sorry, Nicole. Panimula niya, ang boses ay basag. Sorry kung naging makasarili ako. Kung hindi dahil sa katangahan ko sa pagpili ko sa'yo o pagpilit ko sa'yo na magpanggap, hindi ka sana dumanas ng ganoong kalbaryo. At sorry dahil muntik ko pang sirain ang pamilyang pinuunin niyo ni Kurt dahil sa pride ko. Huminga na malalim si Nicolette at ngumiti ng tapat. Isang ngiting matagal ko nang hindi nakikita sa kanya simula noong maging magkaribal kami sa atensyon ng pamilya. Nakahanap na ako ng sarili kong direksyon. Papaalis na ako sa sunod na linggo patungong New York para mag-aral ng business management. Gusto kong patunayan na kayang tumayo sa sarili kong mga paa nang hindi umaasa sa arranged marriage. Masaya ako para sa iyo, twin sister. Karapat-dapat ka sa kaligayahang ito. Naiyak ako at mabilis siyang hinila para sa isang mahigpit na yakap. Ang sugat na nakaraan sa pagitan naming magkambal ay tuluyan na naghilom sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagtanggap. Paglipas ng 3 buwan, isang engrandeng kasalan naganap sa isang pribadong resort sa tabing dagat. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pangalang nakasulat sa imbitasyon ay hindi na isang kasinungalingan. The wedding of Kurt Aaron Villaflor and Chloe Nicole Montano. Suot ko ang isang pangkasal na gown na ako mismo ang nagdisenyo. Isang eleganteng obra maestra na may simpleng tabas ngunit puno ng detalyadong burda ng mga perlas. Habang naglalakad ako sa aisle, bitbit ang aking bouquet. Nakatitig ako sa lalaki na naghihintay sa akin sa dulo ng altar. Nakatayo roon si Kurt. Suot ang isang puting tuxedo. Guwapo. At may mga matang nakapako lang sa akin na tila ba ako ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Sa gilid, hawak ng aming mga magulang at ni Nicolette, ang aming kambal na anak na kapwa mahimbing na natutulog. Nang makarating ako sa harap niya, agad niyang hinawakan ang aking mga kamay at tinalikan ng mga ito. Mula sa unang araw na tinanong kita ng walang modo, hanggang sa gabing ibinigay mo sa akin ang buong puso mo, alam kong ikaw lang ang babaeng pakakasalan ko habang buhay. Seryoso at puno ng pagmamahal na pahayag ni Kurt sa kanyang vows. Ikaw ang aking fashion designer, ang aking reyna, at ang aking nag-iisang shadow twin. Mahal kita, Kurt, higit pa sa sining, higit pa sa pangarap ko sa Paris. Sagot ko habang umaagos ang luha ng kaligayahan. Nang sabihin ng pare ang mga salitang, "You may now kiss the bride," pinalot kami ng palakpakan at iyawan ng mga bisita. Hinila ako ni Kurt palapit sa kanyang matigas na dibdib at iginawa ng isang matamis, marubdob at tapat na halik. Ang dinala kong kalbaryo sa simula ay napalitan ng isang walang kapantay na langit. Ako si Chloe Nicole Montano Villaflor at ito ang pagtatapos ng aking kwento. Bilang isang anino, dahil sa piling ng aking bilyonaryo,
Ako na ang pinakamaliwanag na bituin sa kanyang buhay. Kurt Aaron, ibaba mo kayang roller ng tela? Baka madumihan ang suit mo. Natawa na malakas si Kurt habang maingat na ibinababa ang mabigat na rolyo ng mamahaling silk sa ibabaw ng mahabang lamesa. Lumingin siya sa kanyang asawa na kasalukuyan nakapamewang habang may nakasukbit na tape measure sa leeg. Narito sila sa loob ng bagong bukas sa Montana Villaflor Fashion House sa gitna ng Paris. Ang katuparan ng pangarap ni Nicole na tinulungan niyang itatag. Masusunod aking taga-disenyo, biro ni Kurt. Habang lumalapit kay Nicole, walang pakialam kung may mga empleyado nakatingin. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa bewang ng asawa at isiniksik ang mukha sa leeg nito. Masyado namang masungit ang asawa ko. Para namang hindi mo ako na-miss. 4 na oras lang akong nawala para sa meeting sa mga French investors natin. Kurt, marami pa akong tatapusin para sa nalalapit na Paris Fashion Week. Pornada ni Nicole. Bagamat hindi niya mapigilan mapangiti at sumandal sa matigas na dibdib ng asawa, ang pamilyar na bango nito ay nagbibigay pa rin sa kanya ng kakaibang kapanatagan. At saka nasaan ang mga bata? Nasa hotel kasama si Nicolette. Kararating lang niya mula sa New York, diba? Sobrang excited niya makita ang mga pamangkin niya. Sagot ni Kurt habang hinahalikan ang balikat ni Nicole. 2 taon na ang lumipas mula noong kasal nila. Ang kanilang kambal na sina Alexander at Natalia ay malalaking natagsi simula na maglikot. Si Nicolette naman ay unti-unti nang nagiging matagumpay sa kanyang pinag-aaralang negosyo sa New York. At sa bawat pagkakataon ay palagi itong bumibisita sa kanila para bumawi sa mga pagkukulang nito noon bilang kapatid. Nga pala, biglang humawalay si Kurt at may kinuhang isang maliit na itim na velvet box mula sa kanyang bulsa. Inilapag niya ito sa harap ni Nicole. Ano ito? Tanong ni Nicole. May kaba at excitement na nararamdaman. Buksan mo. Nang buksan ni Nicole ang kahon, tumambad sa kanya isang mamahaling platinum ring na may disenyo na 2 magkakahawing na pakpak ng anghel. At sa gitna ay isang makinang na diamante. Ngunit ang mas nakapukaw ng pansin niya ay ang nakasukit at nakauikit sa loob ng singsing. May shadow. My light. Kurt, naiiyak na usal ni Nicole. 2 taon na ang nakalilipas nang habulin kita sa airport noon. Nangako ako na ibibigay ko sa iyo ang buong mundo, ang Paris, at ang lahat ng pangarap mo. Seryosong saad ni Kurt habang hinahawakan ng kamay ng asawa at dahan-dahang isinusuot ang singsing sa daliri nito. Ang kanyang mga mata ay puno na nag-aalab na katapatan, ang titig na tanging para kay Nicole lang. Gusto ko lang ipaalala sa iyo. Ngayon, na kahit gaano ka nakasikat bilang fashion designer, kahit gaano pa kadami tao humanga sa iyo, para sa akin, ikaw pa rin na babaeng natatakot sa kulog na nagnakaw ng puso ko sa loob ng mansyon ko. Napaluha si Nicole sa labis na emosyon. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinabit sa leeg ni Kurt. Pinalubog ang kanyang mga daliri sa malambot nitong buhok, tulad ng ginawa niya noong unang gabi ng kanilang pag-ibig. Salamat, Kurt. Salamat dahil hindi mo ko hinayaang manatili sa anino ng aking kakambal. Salamat dahil tiniruan mo akong lumaban para sa pag-ibig natin. Pulong ni Nicole. Are you still crying, my wifey? Biro ni Kurt. Ginagaya ang tono ng sikat na tanong niya noong unang beses sila magtagpo. Bastos ka pa rin talaga. Natawang sagot ni Nicole. Sabay hampas sa dibdib nito. Pero mahal kita. Mas mahal kita, Nicole, habang buhay. Bago pa man makasagot si Nicole, tuluyan nang bumagsak ang mga labi ni Kurt sa kanya. Isang halik na hindi na puno ng takot o kasinungalingan, kundi isang halik na selyo ng kanilang walang hanggang pangako. Sa gitna ng lungsod ng Paris, ang mga anino na nakaraan ay tuluyan na napalitan na makukulay na guhit ng kanilang magandang hinaharap. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig, sakripisyo at pagtatagumpay nila Kurt at Nicole. Isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakatali sa pangalan o sa panlabas na anyo, kundi sa katapatan ng puso na handang lumaban sa kahit anong unos. Muli, ako po si Miss Angge, ang inyong naging tagapagsalaysay na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Sobra kami nagpapasalamat sa inyong suporta mga kaayasya. Kung naging makulay ang kwento ni Nicole bilang isang shadow twin na lumaban para sa kanyang pangarap, hindi rin natin pwedeng kalimutan ang mga totoong bayani na patuloy na lumalaban sa tunay na buhay para sa pangarap ng kanilang pamilya, ang ating mga OFW. Sa lahat ng ating mga kababayang overseas Filipino workers sa iba't ibang panig ng mundo sa gitnang silangan, Asia, Europa, Amerika, at saan man kayo naroroon, ang kwentong ito ay alari namin sa inyo. Alam namin na bigat ang pangungulila, ang hirap ng sakripisyo at ang pagtitiis sa mawalay sa mga mahal sa buhay upang magbigyan ng magandang kinabukasan. Tulad ni Nicole, kayo ang mga aninong nagtatrabaho sa likod ng entablado.
ngunit kayo nagbibigay ng pinakamaliwanag na ilaw sa inyong mga tahanan. Kaya naman, saludo po ang buong Ayesha TV sa inyong katatagan at dedikasyon. Sana po ay kahit paano ay nabigyan namin kayo ng aliw, ngiti at pansamantalang ginhawa mula sa inyong pagod na maghapong trabaho. Palagi po kayo mag-iingat dyan. Kayo mga OFW ang tunay na kayamanan at pride ng ating bansa. Muli, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa muling kwentuhan, pagluha at pagkilig dito sa Ayesha TV. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang ating kwento. Mag-ingat po kayo palagi mga ka-Ayesha at mga bayaning OFW. Paalam!